Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng WeBoys 10-liter cup subsidy at fair price. So ito yung kung saan ay yung issue ng President Marcos orders 10 pesos per liter fuel subsidy for PUBs. Okay. So ang Pangulong Marcos ay nag-utos na magbigay ng subsidy sa mga PUB ng 10 pesos per liter. Subsidy for a cup of 150 liters a week. Equivalent to 6,000 pesos a month for 3 months. So yun. So yung ating mga transport sector, mga sa public sector, yung mga kagaya ng jeep, yan, siguro mga yung pangunahing jeep, siguro mga PUB, ay inayudahan niya ng 6,000 a month, 150 liters cup per week na 10 pesos. So abutin ng nasa 6,000 a month. So may ayuda ng 6,000 a month sila para doon sa makupap nila yung nagtataas ang presyo nitong nitong ating petrolyo sa diesel. So yan yung programa ng ating Pangulong Marcos ngayon at iba pang mga kalibat niya para ma-offset niya yung pagtaas yung itinataas ng ating mga oil companies from the international market dahil nga sa giyera sa Middle East. So kakibat ng subsidy ay maglulunsad ng contracting scheme na pamahalaan sa mga drivers at operators sa buong bansa. At makikinabang dito ang 50,000 drivers at 1,000 operators o milyong pasahero at ilulunsad ito sa tuwing peak hours. So yan, kakibat na yan, isang kakibat na ilulunsad ngayong mga second week of April. So ngayon, ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na WeBoys 10-liter cup subsidy at fair price at dito sa issue ng Marcos orders 10 per liter fuel subsidy for PUBs yan, ay ating boses na instead na 10 pesos yung isubsidy doon sa bawat halimbawa per cup na 150 liters a week o 6,000 ay ang ating boses ay magsubsidy ng 10 liters at fair price yon. Siguro at fair price, hindi parang diniscounted niyo ng 10 piso yung nagtatayo. Halimbawa ngayon 144. I-minus mo ng 10, edi 134 lang yung at 10 liters pa, di ba, per week. So, kapag lumagpas ka ron, bibili mo na yung 144. So, ang ating boses ay yung 10 liters ay hindi lang 10 pesos yung at 150 per cup parang i-discount nila sa per liter at 150 liters a week. Ang ating boses ay 10 liters a day at fair price. So bawasan na ng malaki. At 10 liters, hindi lang 10 piso na 150 yung for 6,000. Halimbawa, yung 144 gawin na lang at 10 per liters gawin nilang ng ating Pangulong Marcos. 10 liters a day gawin nila mga 120. Mas mababa pa. Or else ay ganito or gawin na halimbawa 30 pesos ang subsidy instead of 10 pesos upang sa gayon ay maging fair naman ito sa mga PUB drivers at operators. So maliban dito ay patuloy na i-suspend ng excise tax at VAT tax upang mababa ang presyo ng petrolyo
ang mga oil companies. So yun. So halimbawa 144 ngayon. Kung babawasan mo ng 30 yan, 114 na lang. So gawin na lang nila mo 110 halimbawa ganun. Gawin ganun ng ating Pangulong Marcos. At 10 liters a day siguro, or sa bawat sa lahat ng mga jeepney operators and mga masada na jeep. At siguro kasama na rin yung mga bus, mga 10 liters, ganun dapat na subsidihan yun. At a fair price. Siguro tama-tama lang yung 110 or 115 per 10 liters. Siguro kikita pa sila roon pag 110, tapos yung inayudan nila na 5,000, kaya lang mataas pa rin yung 110 siguro. Pero yun ay pinakamaganda maibibigay ng gobyerno na mabigyan nila ng gano'n, siguro 110, 10 liters a day. 110 halimbawa, malaki nang magagamit nila doon para maka-cope up sila na makumitas yung kanilang Kasi kung 144, halos hindi na malaki masyado yung cost ng transport. So siguro kung kukwente mo halimbawa kalahati, yung kikita nila sobrang mababa, matatapyas ng kalahati kung gano'n yung cost kalaki, di ba? From before. So kung umangat ng sobra sa kalahati yan, gano'n din yung matatapyas sa kita nila. So maaari ang kita nila ngayon ay mababa pa sa half ng ating mga drivers. So kayo iba siguro ayaw nang mag-drive muna kasi nga mababa. So ngayon, dahil nga binigyan na 5,000 ng for the month, so makakabiyahe pa sila. Kaya lang, ibig sabihin nyo natatapal doon sa kakulangan doon sa, halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000, kung kalahati na lang nung kikitain mo, 7,500, so may tapal na 5,000. Kaya lang na yun, bumubulusok pataas eh. So yun ang problema. Ito yung maiisip ng gobyerno, 10 pesos per liter, mababa yun, 6,000. Ibig sabihin, susubsidihan mo ng 6,000, yung gasolina mo 144. Sabihin ay parang mahirap naman kung gano'n. Kung 15,000 lang yung kinikita mo, almost 1/3 na lang yung kinikita mo, 5,000. So ibig sabihin, kung dadagdagan mo ng kung dadagdagan mo ng 6,000, kung gano'n nga sana mangyayari, nasa 11,000, pwede. Pero i-test muna nilang mabuti kung talagang maging effective. Dahil kasi, masyadong mababa yung 10 pesos. Siguro, tingnan mabuti ng pamahalaan yan, kung yung kinikita nila ay i-range nila ng mabuti kung paano ang kwentahan yan. Kung dati, at least kahit paano, konti lang yung matatapos sa kanila, mag-shoulder sila, siguro tulungan lang ng taong bayan yan, o iba pa mga private sector, mula sa kakayahan ng gobyerno. Pero ang gobyerno, marami ng mga resources para masuportahan itong ating mga PUB o mga transport sector na magpapasa ng petrolyo. Dahil nga ayaw naman silang taasan ng pasahe, so sila lang yung magdadala nun. Ang problema niyan, yung mga negosyo na apektado rin ng kanilang produksyon, even yung mga delivery nila, so magtataas din ang presyo ng bilihin. So yun, kaya dapat may subsidy rin mula doon sa production na industrial, diba? Maging yung mga middlemen, apektado rin dyan. So kaya yung iba nagtataas na kung ganong delivery, pag may sarili silang delivery o aarkila sila ng sasakyan. Siyempre, kapag nagkontrata yan, mahal na yun. Dahil nga sa mahal yung presyo ng gasolina. Diba, hindi naman kasali yan sa pamasahe na Pero kung pagkontrata ka sa isang delivery company o isang may pribadong sasakyan, diba? Tataas yung delivery. So, kaya siguro tingnan mabuti ng ating Pangulong Marcos kung yung 10 pesos ay sapat yun para matapalan yung kanilang kita monthly. Mataas na yung Ngayon, ilang linggo lang naman yung magiging control na pagbaba doon sa pistock. Hindi bali kung magtutuloy-tuloy yun. At least, kahit pa paano, ay yung presyo magkakaroon na ng mga tuloy-tuloy na pagbaba rin siguro yan.
Pero sana ay yung ibang mga ay nabababaan doon sa 10 pesos. So, yung pagsususpend ng excise tax at saka ng VAT na pinangako no ngayong middle ng April, sana gawin din ng ating Pangulong Marcos yun para makadagdag din. Or else, kung pwede rin naman, siguro para magmenos ng, para hindi magtaas ng presyo yung ating mga oil company. Huwag na muna din ang pagtaksin lahat. Walang excise tax, walang VAT, at wala na rin income tax. So siguro po pwede na ibenta yon at 90 pesos. Hindi na muna sila magta-tax. So kung kukwenta mo 144 per liter, 35% no, na tax nila, plus VAT, plus siguro magkano 35% ng 144 as income tax. Tanggalin na muna nila ngayon pansamantala rin. Kung bilyon-bilyon na kinukuha nila sa 3 buwan, yan na muna nila para hindi magka-problema yung transport. Or else, kwentahin nila mabuti kung which is better. May tax sila, yung mga subsidy ng drive, yung mga kikitain ng driver ay kalating na mabuti para kagaya na contracting scheme na gagawin. So para magtrabaho muna, parang kilado sila ng gobyerno. Pasweldo kayo sila na rin ang kumbaga parang gobyerno na maging operator. Kung tingnan mabuti ng pamahalaan para naman yung kita ng mga driver hindi naman apektado na ganun kalaki. 15,000, so siguro tama na yung 12,000 kita nila man. Higpit muna ng konti, tulong na rin nila sa ekonomiya, sa mga tao kasi syempre kailangan yung puro mga sumasakay tayo sa sasakyan yung ating workforce. So kapag nawala sila, wala rin ang workforce. Diba? Yung mga manggagawa sa jeep sumasakay, niya nag-opisina sa jeep pa rin sumasakay sa mga iba't ibang mga transport, bus. Diba? Ilan na may kotse, mga executive, mga may malaking kita. Okay, sila lang papasok ay yung production mo, wala rin. Diba? So kaya mahalaga yung mga jeep, mga bus, kaya sila ibigyan ng malaking bagay para makupa pa yung kinikita nila para makapagdala sila ng pasahero. Ngayon, kung hindi naman kayang kupa pa ng ating pamahalaan ng jeep na mawawala sa lansangan, kung anong gagawin nila. So, kaya pag-isipan nila mabuti. So, ngayon, maliban dyan ay maaaring ang mga hakbangin nito ay makaibas sa mga pinapasan ngayon ng mga transport public sector. So, ang mga negosyong nagamit ng petrolyo sa kanilang production at utility or delivery ay subsidihan din upang di magtaas ng mga bilihin. So yun, ating bonus pa noong nakaraan. Di ba, halimbawa mga kumpanya, siguro para hindi sila magtaas, hatian na lang nila yung kumpanya na subsidy. Para tulong na rin ng mga kumpanya yon para hindi sila magtaas ng cost ng kanilang para hindi magtaas ng presyo ng mga produkto, hindi magpatong ng malaki. Kumbaga magre-retain din yan kung makipag-usap yung mga negosyo na gumagamit ng gasolina in production sa ating gobyerno para masubsidihan or anong pag-uusap nila, tapiasan nila yung mga tax, halimbawa gano'n, para yung mga kumpanya hindi muna magtataas ng presyo. Di ba? So, kaya nga halimbawa kahit yung mga kumpanya na rin, siguro tanggalan na rin muna nila ng VAT yun, hindi lang yung mga oil. Saka sakali na magkakaroon ng epekto na pagtaas noong mga bilihin siguro. So hindi lang muna sila magtataas kung ganoon. Kaya tingnan mabuti ng ating pamahalaan kung yung gumagamit ng gasolina in production or kuryente. Kung kuryente tataas, kaya dapat yung mga nagsusupply ng kuryente, kausapin din ng ating pamahalaan para hindi magtaas ng kuryente kasi kung yan ang ginagamit ng mga kumpanya in production, so tataas yung production cost. Magpapatong na malaki ngayon yan. So, tingnan mabuti yung pag-usapan kung ano yung magagawa para hindi magtaas. Diba? At tulong na rin ng mga kumpanya yon sa lipunan ng Pilipino, hindi sila magtaas sa nangyayari ngayon. Hindi puro sila kita. Diba? Mga ganun mga bagay. So, kung kailangan konting bawas lang din sa kita nila, wala namang problema siguro. Hindi naman sila maghihirap doon dito sa nangyayari sa atin ngayon. Makatutulong pa sila at maging pagpalain pa sila ng Panginoon Diyos kung sila ay tutulong sa ganung bagay.
So, kaya ang mga negosyo na gamit ng petrolyo sa kanilang production at utility or delivery ay subsidihan din upang hindi magtaas ng mga bilhin higit sa mga agri-production at delivery or product transport, handling o binibili nila upang sa nilang agri-products yan. At least dapat kahit paano, matapalan nila. At halimbawa 100 per liter na presyo ng diesel at ang increase diyan ay gawa ng paraan ng pamahalaan hanggang sa bumalik sa dati yung presyo. Halimbawa, parang ano yung sa regulation. Halimbawa, yung presyo, paano ang gagawin ng gobyerno para kumbaga man magre-retain ng 100 yung para kumita yung mga ano. Yun ang tapalan nila kung paano. Halimbawa, yung increase na 44 pesos sa 100. Doon, yun ang gawa na paraan ng gobyerno para maibalik sa mga driver para hindi sila magtaas. Para hindi sila kumita pa rin sila. So dapat yung 44 na mababawas sana doon sa kanilang kita from the production cost from the transport cost, dapat tingnan lang mabuti. 10 lang yung binawas nila, medyo tas bumubulusok pa pataas yung yung presyo. 2 weeks lang yung So siguro tingnan mabuti ng pamahalaan dahil nga malaki na yung apekto sa kanila, hindi balik kung kalahati. Yung 5,000 binigay nila, sasapal pa. Umaakit ulit. Yun ang problema ngayon, di ba? Isipin mo kung noon 110, 120, 144 na ngayon yata. Kaya mahirap kung ganoon. Kung nabababaan yung ibang mambabatas doon sa 10 piso. So kaya siguro dapat tingnan mabuti ng gobyerno kung 100 to 110 yung increase sa tapalan ng gobyerno. Anong gagawin tatapan? Tatanggalin yung excise tax, VAT, subsidy, mga gano'n para matapalan. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung income tax ng ng mga yan. Kaya tingnan nila mabuti or else bawasan nila yung income tax. Siguro, stopyasan nila ng kalahati yung income tax ng mga oil company para hindi magtaas ng presyo. Halimbawa gano'n. Or else, babawasin din yung excise at saka yung VAT. O di hindi naman magtataas sila hanggang ganun lang. Mariretain sila doon sa presyo na 110. Kaya kung iisipin mo, di ba, ang tax nasa 30%, 35. Kung 30% yung tax, gawin mong bawasan mo ng 15%. Sa palagi ko, kung kuwento ka ng 15% doon sa 144 at gross yun, kaya tanggalin mo na yung cost niya, di malaking bawas yun dun sa 144. So kaya tingnan mabuti ng gobyerno, computin nila mabuti kung ano naman, magtatax yan, babawasan mo ng tax, isasapal mo at least, yung mga driver, may kitain pa, di ba? Paano kikita pa? Kaya ako computin nila mabuti. Yung bawat mga ruta ng mga yan, kung hanggang sa magkano kilikita. Lalo na long distance, di ba? So yun. Kasi ayaw naman nilang taasan yung pamasahe dahil nga maapektuhan ng lahat. So, yan. Kaya lang kahit gano'n, ay hindi nga maapektuhan yung mga namamasahe, pero yung mga private, pagdating ng negosyo, yung delivery, apektado pa rin yan. So, kaya, sa ngayon, nasa 144 na yung presyo niyan, dapat itong 44 pesos at itataas pa niyan ay masubsidihan ng pamahalaan or makatulong ang excise tax at VAT halt para bumaba presyo, etc. So, mababa yung 10 pesos per liter subsidy. So, yung makakatulong din, tuloy ng pamahalaan yung pag-halt ng excise sa kanong VAT. Or else, tapyasapan nila yung income tax para makaparitain sila sa 100 or 110. So, mariretain nila gandun lang yun. Ano pa maging pagtaas ang gandun na lang yun. Siguro, kung kailangan na tapisan din yung income tax ng mga oil company, makipag-deal sila na gano'n para hindi nagtutuloy-tuloy na pagtaas yung mga oil companies. So, makipag-deal yung ating pamahalaan sa kanila. Or else, yan yung ibang mga bagay. Or, ang pinaka-final, baguhin yung deregulation law. Ilagay sa gobyerno yung control ng presyo para hindi magtaas ng ganun-ganun ng pagtaas ng presyo ng oil. So, ayan. So, inaasahan natin na pamahalaan ay ma-resolve ang
crisis na ito. So sana gabayan yung pamahalaan at ma-resolve nila yan. Kasi ng malaking pag-iisip to resolve that. At maging accountable and transparent sila. So ang ilang mga mamabatas ay naliliitan sa 10 pesos, 10 pesos per liter na subsidy na aabot sa 6,000 a month. At kanina nais na itong mga excise at VAT i-halt muna para makatulong sa pagbaba ng presyo ng petrolyo. So dalangin natin na gabayan ng ating Panginoon Diyos ang pamahalaan sa pagresolba ng krisis nito at umiral yung kapayapaan sa mundo. So yan. So yun, sabi ng mga ilang mamabatas mula sa Makabayan Black, mababa yung 10 piso kasi nga mataas na yung yung pagtaas eh. So 10 lang, parang yung kinikita mo malaki na yung tapya, so 6,000 kumbaga man halimbawa ang kikitain mo 6,000 na lang, may konting dagdag a month para makapagbiyahe ka, siguro yung 6,000 na yan maaaring yan ay pabor doon sa mga mga malalapit na mga ruta, hindi yung malalayong ruta. Halimbawa, para lalo na malalayong ruta mo, matumal pa yung sakay mo. Sa malalapit na ruta, maaaring makatulong yan. Pero sa tingin ko, dapat kwentahin mabuti ng gobyerno yan sa pangkalahatan. Kasi hindi naman pare-parehas ng kinikita yung mga jeepney drivers for every route nila, di ba? Mga ganun mga sting ko. Pero sana ay maging mahusay yung ating economic manager na ating pamahalaan para maging fair naman sila doon sa transport sector. Na hindi lang sila parang sila yung pinagpasamo ng krus doon para andyan sa Middle East na yan. Ngayon ay siguro ay pag-aralan mabuti para hindi rin maapektuhan ng lahat kasi nga doon sa taas na yon ay medyo nagtataas na nagtataas na at nararamdaman yung pagtaas ng ibang presyo ng iba mga bilihin. So, syempre iba may ganyan magtaas na rin. Pero sana ay hindi talaga mandayan ng pagtaas. Talaga apektado ay di sa kalam. Kaya lang maiisip mo talaga magtataas kasi kapag delivery ng transport pagka mataas yung transport cost mo, magtataas talaga lalo na yung sa pamilya sa mga palengke. Kapag halimbawa angkat ng yan, gulay sa Maynila, mga binibili nila mga produkto sa Maynila, probinsya, malaki na yung transport mo, di ba? Ayun. Arkila ka nung sasakya pag uwi mo. Malaki ng cost mo ron, di ba? So, kaya na magtataas sila ng bilihin nila. Kung angka sa Maynila, dadalhin sa probinsya, ano ba, gano'n. Or sa Maynila ibebenta, galing probinsya, dadalhin sa kanila, malaki na yung cost agad ng delivery. Diba? So, yung iba, kailangan nila yung production ng agri. Apektado sila, nag-produce sila ngayon. Yun ang mangyayari sa susunod ng mga panahon. So, yan. So, muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, mula sa ating banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamayang Pilipino, at yung pamahalaan mamahalan ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-aabuso at korupsyon. Bagkos ay pairalin yung mabuting pamamahala. At yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Bagkos ay suportahan ang mabuting pamamahala, pagpapagilan ng patas na hustisya, karapatang pagtao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoon Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana ay nakapagsabuhay sa naman tayo sa linggong ito, hinggil dito sa karapatang ng tao mula dito sa isyong ito ng issue ng pagtaas ng ating petrolyo at mga pamamahala na sinasagawa ng ating pamahalaan para dito. Magandang hapon sa inyo lahat.